O Lord. Okay, magandang hapon po sa lahat mga kapatid, mga kaibigan. Nandito na naman ako, ang inyong kapatid. Gusto ko lang po mag-share ng salita ng Diyos. Kasi kanina pagkagaling namin sa simbahan, ay para akong kinakabahan doon sa mga narinig kong preaching ng aming pastor. Dahil gusto kong i-share din yung aking narinig mula sa kanya. Pero itong aking i-share sa inyo ay para sa panahon ngayon. Pero narinig ko rin ito kanina sa kanya na ngayon ay nasa huling mga panahon na po tayo mga kapatid. Malapit nang babalik ang ating Panginoon. May mga sinyalis na ng ikalawang pagparito ng Panginoon. Nandyan ang mga lindol, gyera, baha, salot, taggutom, at ang pag-aatubili ng mga ngaral ng sangkatauhan na ipakalat sa buong mundo ang salita ng Diyos. Ayon sa Matthew 24:14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Kaya bago dumating ang wakas, ang salita ng Diyos muna ay ipapakalat sa buong mundo upang kung sino man ang manampalataya at maniwala, magpabautismo, tumanggap sa Panginoon, siya ay maliligtas. Maliligtas siya sa nakaambang nakaparusahan. Ang mga tao ay magiging, ito isa sa mga palatandaan, ang mga tao ay maibigin sa salapi, magkakaroon ng patayan. May mga nanampalataya na pero nanlamig at tumalikod pa. Humiwalay na dahil nababagabag siguro sila, hindi na nila alam. Siguro ayaw nilang talikuran yung gawa ng kamunduhan, yung masayang karanasan nila nung una. Tapos nung pumunta sila sa kaharian ng Diyos, nalungkot sila mga kaibigan. Hindi nila natiis na iwanan yung kamunduhan. Kaya sila ay nanlamig at tumalikod. Pansinin natin mga kaibigan, may mga lugar na hindi nakakaranas ng baha nung una, pero ngayon ay nakakaranas na. May mga lugar na nililindol at ito ay bihirang mangyari. Kung mayroon man ay mahina lamang. May mga lugar na nakakaranas ng taggutom at digmaan. Ayun, mangyayari na ngayon. Yung Iran at ang Israel. Ang Iran ginigira yung mga anak ng Diyos. Ang mga hinirang na anak ng Diyos. Pero walang makakatalo dyan mga kapatid. Kasi bayan po yan ng Diyos. Anak ng Diyos yan. Nasa Biblia po yan, ang Israel, ang bayan ng Diyos. Ibig sabihin ay malapit na ang pagdating ng ating Panginoon, na kung saan ay sinabi sa kanyang mga alagad, bago siya umakyat sa langit. Ano bang sabi niya sa Gawa 1:9-11? Ito, babasahin ko. Pagkasabi ng mga bagay na ito habang sila ay nakamasid, siya ay dinala pa itaas at ikinubli siya ng isang ulap sa kanilang paningin. Ito kasi yung huling nilang yung huling mga oras ng mga apostol sa Panginoong Jesucristo. Nang nakatitig sila habang siya ay pumapaitaas, narito ang dalawang anghel na lalaki at tumayo sa tabi nila. Sabi ng dalawang lalaki,
kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatitig sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay babalik din katulad ng pagpunta niya sa langit na inyong nakita. Ayun mga kapatid, babalik talaga si Kristo. At sinabi pa dito, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin, sabi ni Kristo. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako doon upang ipaghanda ko kayo ng inyong titirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y kapiling ko kung saan ako naroon. Ayan, napakaliwanag mga kapatid. At babalik siya, kukunin niya tayo. Ibig sabihin yung kanyang mga lingkod, mga nanampalataya sa kanya, ang church, ang mga sumasamba sa kanya. At sinabi dito sa Marcos 16:16, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ayun mga kapatid, talagang sa darating na panahon kasi pagka haharap talaga tayo sa paghuhukom. Pag mawala man tayo dito sa mundong ito ngayon, pero babangon pa rin tayo at haharap tayo sa Kanya. Huhusgahan kung ano yung ang ating mga ginawa dito sa mundo. Ngayon, kung nakarinig tayo ng salita ng Diyos, dapat i-share natin para yung iba ay hindi makaranas ng kaparusahan, mga kapatid. So, ngayon nga mga kaibigan at mga kapatid ko, ang payo ko lang ay huwag na tayong magpabaya pa, magpatumpik-tumpik pa, kundi bumalik na tayo sa Panginoon habang tinatawag pa niya tayo at malakas ka pa. Baka hindi mo na mahintay ang kanyang pagbalik, kapatid. Kung hindi man natin mahintay ang kanyang pagbabalik, ay nakapagsisi na tayo at hindi na tayo mapunta sa kaparusahang walang hanggan o sa dagat-dagatang apoy. So, ano bang gagawin natin? Magsisi na tayo sa ating mga kasalanan at manampalataya tayo sa Diyos na may lalang sa atin. Kaya nga ang mga apostoles, mga alagad ni Kristo ay nagsakripisyo mga kapatid na ipangaral ang kadakilaan ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang tumubos sa ating mga kasalanan. Siya ay ipinako sa krus at namatay. Pumatak ang kanyang dugo upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan niya. Mga kapatid, nakapakahirap yung nangyari kay Kristo. Karumal-dumal yun. Pero kailangan mangyari yun. Dahil kung hindi nangyari yun, wala tayong kaligtasan, mga kapatid. So, sa Roma 3:23, kasi kung hindi mangyari yun, wala tayong kaligtasan. Kasi lahat tayo ay nagkasala. Walang matuwid. Simula pa nung kay Adan at kay Eva, yung kasalanan nila dala-dala natin hanggang ngayon, mga kapatid. Ngayon kung magsisi tayo, magpabautismo, ilulubog tayo sa tubig, doon lahat ay mabubura yung mga kasalanan natin. Kaya kailangan natin magpabautismo. Kaya sa Roma, sinasabi na sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ang mga apostol noon ay talagang ipinangaral. Si Pablo, si Pedro, lahat, mga kapatid. Sa Matthew 28:19, kaya't sabi ni Kristo dito,
Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Yun ang utos ng ating Panginoon. At sa John 3:5-7, sumagot si Jesus kasi tinatanong siya kung paano maligtas. Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ang Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ayan mga kaibigan, kailangan may ipanganak tayo sa tubig upang malinis ang ating mga kasalanan. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Ang sabi niya dito, kayong lahat ay kailangan ipanganak ng muli. So you must be born again. Mas maganda na it's better to be born twice than to die twice, mga kapatid. So pag ipinanganak ka ngayon, mamamatay naman lahat tayo, mamamatay ka physically dahil yung ating katawan ay pupunta sa lupa, pero ang ating kaluluwa ay yan ang haharap sa Panginoon. So pag ikaw ay naipanganak ng muli, kung ikaw ay mananampalataya, hindi ka na mamamatay pa. Meron ka ng habang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So kaya dito sinisigaw ni Pedro sa mga gawa. Sabi ni Pedro, pagsisihan ninyong talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Kristo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayan mga kaibigan, napaka-linaw. Sinisigaw ni Pedro kung ano ang dapat nating gawin. Mga kaibigan, mga mahal kayo ng Diyos. Magbalik na tayo sa Diyos. Ang Diyos ay naghihintay, mga kapatid, upang huwag nang mapahamak ang ating kaluluwa sa dagat-dagatang apoy, na kung saan ay walang hanggan yan. Tuloy-tuloy, araw-gabi. Napakainit na dagat-dagatang apoy, sabi ng Biblia. Ayon sa karanasan ng isang mayaman na nakikiusap kay Abraham na utusan si Lazarus para basahin ang kanyang daliri dahil sa napakainit na kalagayan. Ito na sa Lucas 16:24. Ayan na. Yung isang mayaman, may isang mahirap din na bata na si Lazarus na may mga sakit siya, pero hindi pinapansin ng isang mayaman. Pero nung mamatay yung si Lazarus, napunta sa piling ni Abraham, sa Panginoon, sa Diyos. Amen. Tapos nung mamatay naman yung mayaman, siya ay napunta sa kaparusahan na walang hanggan. Kaya nung makita ng mayaman si Lazarus na nandun sa piling ni Abraham, tumawag siya mga kapatid. Sabi niya, Amang Abraham, kahabagan mo ako, suguin mo si Lazarus upang isawsaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. At ito ay upang palamigin ang aking dila, sapagkat ako ay lubhang nagdurusa sa nag-aalab na apoy na ito. Wow. Grabe. Hindi na niya matis. Walang hanggang kaparusahan. Samantalang sa piling ng Panginoon, napakasarap nandun si Lazarus. Kasama niyang mga si Abraham, lahat ng mga lingkod ng Diyos, mga kapatid. So, ayan, kahit maiksi lang tong panahon na ito, pero
nasabi ko sa inyo mga kapatid, mga kaibigan ko, na panahon na para bumalik na tayo sa Panginoon. Yung ating ginagawa ngayon dito sa makamundo, sa mundong ito, walang kwenta lahat ng mga yan. Hindi tayo makakatagpo ng kaligtasan dyan. Makakatagpo lang tayo ng kaligtasan sa pagsisisi at pagpabautismo sa tubig. Yan ang inuutos ng ating Panginoon, ang Biblia. Nais ko sana kayong ang request ko lang sa inyo, sana wag naman kayong magalit sa akin na kung minsan siguro magbasa-basa din tayo ng Biblia, ang salita ng Diyos. Kung wala man kayong Biblia, maraming makukuha sa online, mga kapatid. Mayroong English, mayroong Tagalog, may Ilocano pa nga dyan eh. May nakita akong Ilocano eh. So, kung maaari sana, i-download nyo, ilagay nyo sa mga cellphone nyo, imbes na yung mga ibang bagay ang ilalagay nyo, tapos basa-basahin natin. Napakaganda yan para magkaroon tayo ng kaalaman paano tayo maliligtas. Nalulungkot lang ako, mga kaibigan, mga kapatid. Minsan ang saya-saya natin sa mundong ito, pero hindi natin alam yung mga kasayahan na yun ay hindi natin mararanasan ang kaligtasan na ino-offer ng Diyos. Ito libre, walang bayad, manampalataya lang sa Panginoon. Ibigay natin ang ating sarili sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanyang ipinag-uutos, mga kapatid. Magkakaroon na tayo ng kaligtasan. Ngayon kung nagpabautismo tayo, siyempre tatanggapin natin ang banal na Espiritu upang siya ang mag-guide sa ating tutulungan Kanya. Ituturo niya kung ano ang dapat gawin. Kung napunta ka sa mali, sasabihin niya, huwag mong gawin yan. Pero ang tao kasi may choice. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. Mayroon tayong choice. Kung ayaw natin sumunod sa Kanya, well, hindi niya tayo pipilitin, mga kapatid. Pero kung ikaw napakinggan mo ang salita ng Diyos at nanampalataya ka at ano mo ng banal na Espiritu, ikaw ay pinuspos ng banal na Espiritu, ipagpatuloy mo yan. Maraming salamat, kapatid, sa inyong pakikinig. Marami akong kaibigan dyan, mga kaibigan ko nung araw, mga classmate ko. Minsan nasa siyarong ko din sila, mga pinsan ko dyan. Sana makinig tayo sa mga programa ng mga radyo, TV. Ngayon hindi na uso yung radyo eh. Cellphone. Maraming mga kwan dyan. Maraming mga programa ng ating Panginoon kung paano magkaroon ng kaligtasan. So ayan po, maraming salamat at pagpalain po kayo ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.